Akala ko sa tagal-tagal ko na rito sa Davao City ay napuntahan na namin ang lahat ng mga sityo sa bundok. Pero isang bagong sityo ang aming natuklasan na kung tawagin ay sityo Lipa. Sa itaas ng bundok, matatanaw ang napakaraming bahay. Maraming mga katutubo ang naninirahan dito. At sa una naming paglalakbay sa lugar na ito, pakay din namin na makapagbigay ng tulong. Sa bungad, ito kaagad ang aking nakita. Isang maliit na bahay. Ayan po yung bahay oh. Napakaliit lang ng bahay niya. At pagbungad ko sa pintuan, ito ang aming nakita. Isang nanay na nagpapakain sa kanyang maliliit na anak. Kamuting kahoy ang kanilang pananghalian. At nagulat ako, nakapapanganak pa lamang niya. May batang nakabalot sa gilid. 1 linggo pa lamang pala siyang nakapapanganak. At ang nakakahanga rito, siya lamang ang naglabas sa kanyang anak. Wala raw kasing manggagamot ng mga panahon na yun. Tanging kamote ang kanyang pagkain. Paano kaya siya lalakas nito? Gayong kapapanganak pa lamang niya. Wala pa ang kanyang asawa. Nasa malayo raw ito naghahanap buhay. At ang isa sa mga hindi ko inaasahan, napakabata niya pa. Pero 10 na ang kanyang naging anak. Mga kababayan, narito po ang kwento ng kanyang buhay. Pugong biyahero, ang hero ng masa, ang hero ng masang Pilipino. Handang maggala sa kabundukan para ang ating kababayan ay mapuntahan. Ang pugong biyahero, handa na tulungan malayong kababayan na nangangailangan. Hindi namimili kahit pa na sino. Pugong biyahero, hero ng masang Pilipino. Mga kababayan, magandang umaga. May pupunta kaming bagong sityo. Ito po yung tawagin ng sityo Lipa. At kasama po natin si Edito. Kompleto kami, si Stong, si Peter Paul at si Madam Yola. Hindi po namin kasama ang sina Jason at saka si JR kasi sila po ay may mga trabaho, so kami lamang po yung umakyat ngayon. Siguro po sa isang araw baka makasama natin. So tara, let's go. Sino una? Si Eds ang paunahin natin kasi siya po yung taga nakararating na rito. Tara. Kasi yung mga pinupuntahan po natin, ito, yung Sitio Damilag ito. So kumbaga, after nitong Sitio Damilag, may mga sitio pa po sa taas na hindi pa po namin napupuntahan. Dito sa sitio na to, nandito yung bahay nila Judy Ann, nila Jimly, tsaka nila Yoyoy. So this time, mag-akyat naman tayo ulit sa taas. Punta kami din ni Nay. Ay, medyo malayo-layo pa. Pero namiss ko po yung pag-akyat sa bundok. Nakakasaka yung motor. Yung motor pwedeng dumaan dito. Oh, may kabaw. May dala po silang mga produkto. Yan po yung mga kamote, saging, karlan. Ibababa nila dun sa sentro, dun sa Damilag.
Dahil may angyong araw, darating yung mga namimili ng mga produkto nila. Yan yung apusaw. Mga kababayan, ito na yung sitio. Oh. Ayun oh. Grabe. Grabe, ang dami. Finally, lapit na tayo. Grabe, ang ganda dito. Oh. Oh. Eto na tayo. Sa Sitio Lipa. Ito na po tayo. Nakarating kami dito sa Sitio Lipa. At sa wakas ay narating nga namin ang Sitio Lipa. Na sa aking unang pagdating dito, hindi ko akalain na mayroon pa mga lugar na katulad nito na hindi pa namin napupuntahan. At sa unang pagtapa ko rito, isang nakamamanghang tanawin. Pero sa kabila noon, nakakalungkot ding tingnan na marami pa tayong mga katutubong natutuklasan na mga lugar na napakahihirap pa. Katulad ng sityong ito, hindi pa maayos ang kanilang daan. Wala pang kuryente at walang paaralan. Pero napakaraming mga bata na naglalakbay para sa kanilang pag-aaral ng napakalalayo. Napakatahimik ng sityong ito. Nagiging maingay lamang daw kapag ang mga bata ay nagsibalikan na sa kanilang pagpasok sa school at naglalaro. Bagamat napakalayo na nito sa sentro, gamit ang solar, nakakapanood sila ng telebisyon at mayroon na ring mga internet na nagagamit ng mga taga rito. Malaking tulong para sa kanila na napapanood nila ang nangyayari sa mundo. May mga maliliit ng tindahan na nabibilhan nila upang hindi na sila maglakbay ng malalayo.
At habang kami ay naglalakad, iniikot ang buong sityo, napahinto kami dahil sa isang baboy na tila ba tuwang-tuwa siya sa aming pagdating. Kaya napahinto kami at hindi ko akalain na sa paghinto namin dito, isang bahay ang aking makikita. At napaisip ako, hindi kaya itinuturo ng baboy na yon ang taong dapat naming tulungan. Mga kababayan, puntahan natin. Tara. Eds. Ayan po yung bahay, oh. Napakaliit lang ng bahay niya. Oh, may bata pa. At habang kami ay papalapit sa bahay, ito ang aming nakita. Sa loob ng tahanan, isang nanay na nagpapakain sa kanyang mga anak. Maliliit pa ito. At sa tabi nito ay mayroon pang isang napakaliit na akala ko ay hindi tao. Kapapanganak pa lamang niya. 1 linggo pa lamang ang nakalilipas. Kamote ang tanghalian nilang mag-iina. Wala siyang kasama kundi ang maliliit niyang anak. Pero paano ang kanyang kalusugan? Napakadelikado kung tutuusin. Paano kung mabenat siya? Siya ang magluluto. Siya ang maglalaba. Paano niya kaya nakakayanan ang ganitong buhay? Walang maayos na pagkain, kundi ang mga kamote at saging. At sa loob ng kanyang tahanan, mga damit nilang nakasabit. At medyo masisira na ang bubog at ang dingding nito. Nakakaawa ang mga bata. Oh, yan mga kababayan, nagulat naman ako dun sa nasa sa loob. May mga bata, bago pa lang silang kumakain, tapos may infant pa, parang kapapanganak pa lang. Halika, pasok po tayo. Hello ate. Pwede kaming pumasok? Pwede ako saka? Sige. Okay. Hello. Kumakain pa sila. Oh, pasensya ka na ha. Okay, Bisaya? Kabalo ka magbisaya? Ikaw na. Oy, kailangan natin si Edito. Ay, natapon na punso. Oo. Alam mga. Okay. Tuloy. Mayroon pa pong ano. Kaya Yung, po mas yung nasa sa side ko mga kababayan. Ito, oh, may bago pang panganak. Ate, anong pangalan mo? Unsay mong ngalan? tilin. Telen. Ilang taon ka na? Ha? Pilay mong edad? Kay malik ay di ko. Titingnan doon niya. Ay, sige po, uwag na. Sige. Okay. Konan. Okay lang. Para umom na nakatakam. Kaya kuha. Kamote ang kanyang pagkain sa kanyang mga anak ko. Bago lang tong panganak. Uy, so si manak. 1 linggo. Babae? Uy, Masay ngalan? si. Para ata. Wala pang pangalan? Wa. Pwede. Oh. Pwedeng ako na lang magpangalan? Pwede sa kanila, pangaran daw. Uy. Okay daw. Babae ni? Pauline. Uy. Ha? Uy. Pauline. Ha? Kasi yung pangalan ko is Paul. Ako si Paul. Si Edito. Si Ralph. Kung okay lang naman sa'yo na ipapangalan mo siya sa akin. Uy. Okay, karan. Sagot karan daw si Pauline, kangaran na tanak mo. Uy.
Oh, ya daw. Okay. Pila imong anak? Kuwa. Pito. Pito. Nabuki. Ito ang buhay. So may patay pa doon. At Apat ang napat. 10. Kunsi parang. 10. Tanan po. 10 lahat. Tama? Anim ang buhay. Ano ang kanoyag? Hmm. 4 ang patay. 10 lahat. So taon-taon siya nanganganak. Diyos ko. Bata pa to. Pila edad ka nagminyo? Waro man nakatakantinan. Hindi daw niya alam. Hindi niya alam. Siguro. Pila edad imong pinaka Tanganay. panganay? Magbuwang. Maguwang. Oh. Papituan ng store. Papitu. Hindi rin niya siguro alam. Hindi niya po alam siguro. Nag-eskwela? Waro man ako eskuya. Yung anak mo, eskwela ka anak mo. Uy. Anong grade? Anong grade? Kuwa grade 3. Pinakamaguwang grade 3? Uy. Oh, okay. Si ini di ako na eskuya. Di ako pagka duma. Eskuyan. Okay, asa mong bana? Pangog. Nanghagod. Sa tingin ko ito mga kababayan ay nasa 31? 31 pa lang siguro ito. Pero sa edad niya, ang dami niya pong naging anak. Dapat ma-advise natin siya ng mag-family planning. Kailan? Bundok po kasi. Ate, magpa-implant. Uy, nakakagpo yung plan o kumpada. Pero wala ka ba nakapa-implant? Wara o ma'am, pad sisting o kumpada kung tunlositan si ini. Try daw siya magpa-implant. Sana last na to. Grabe mga kababayan. Oh. Bata mo pa. Huwag ka nang mag-anak. Ha? Lisod ang kinabuhi. Ha? Lisid ko. Lisod nga. Oh, ikaw lang ang nandito. Tinan niyo sunod-sunod ang anak niya. Pila edad nito? Yak ina daw. Kasi, Mm. dia buat itu. Mama. Kuha buat, ay mabuat. I was in songo tuig pamidsa. Nag-anak adman. 2 taon? Wala pa. 1 taon. 1 taon kalahati. Okay, Ito siguro mga nasa tatlo. Nasa 3 siguro yan. Oo. Mag-at buat si ini. Ray makdangog. Anong halian nila? Ayaw. Kamuti. Oh, kamuti ang pagkaon. Uy. Sige ate, kain ka. Kain. Kau erog Oh. ko. Sige. Yoy na ante kay. Na, saan pupunta si Tutoy? Inom siyang tubig. Hala, basig matumba ba? Pagka, ayun o. Marunong siya. Marunong siya. No. Marunong. Oh. Hirap na hirap siya. Ay, Diyos ko po. Bata. Pero kahit yun, malakas ang katawan. Oh. No. Hello? Nagswela ka na? Ha? Ano pangalan niya? Pagwi po madika. Ang tangaran din. Bak. O si kuwa. Hmm? Ito pangaran mo. Kalimutan niya ang pangalan sa Oo. Nakalimutan naman ang pangalan ng anak mo, ate. Busog na siya. Oh. Ayun. Ay mo. Okay ka lang naman. Parang hindi nanganak si ate. Oh. Okay ka lang? Okay, kara. Asa ka nanganak? Dito? Uy, kay.
Tanong mo sino saan siya nanganak? Asa ka nang anak? Ndo. Direlak? Uy, kay umande. Dito lang daw siya. Sino nagpaanak? Kodi uy mande. Wara, mananabang. Wah. Kodi uy mande. Siya lang daw. Asawa. Asawa, asan pinamputol? Kawayan. Kawayan ka. Uy. Asan? Hindi daw kawayan. Parang mo at pusan. Sinama daw din sa Sa puso. pagtapon. Oh, asan ni Lubong? Uy. Asan ni Lubong? Dito tuwing. Sa sapa. Grabe yung pamamaraan nila mga kabayan, survivor ba? Siyempre sa atin, sa modernong panahon sa syudad, bawal yun. Yung ikaw yung mag-aanak sa sarili mo. Kasi baka ma-infection. Pero sila, tingnan mo si ate, natural birth lang. Ang galing. Wala kang nararamdaman? Warag batian na masakit. Wa mande. Wala? Waro. Oh. Wala. Wala kang alcohol? Wa. Ansay, i-ano sa kanya? Nakoy ko. Tubig, mainit na warm water, maligam-gam na tubig. Ang takag ko ano kaninuig doon bata. Uy. Yun lang daw tubig. Ikaw, wala kang iniinom na gamot? Tambal? Wala? Waro. Oh, grabe, Wala daw. Uy, manden ininit. Tubig ka ininit. Ayun, tubig lang daw po na mainit. Sige ate, kain ka muna. Kain ka ng mga gulay. Kung umapere pa ko laog. Wa pag mo guway. Wala pa daw gulay kasi hindi pa daw siya malakas magpunta daw sa Ay, hindi ikaw ang pupunta, yung asawa mo. Dapat yung asawa mo kukuha ng gulay para pag nagtotoy ang baby. Tama ba ako? Tama. Yung nagtotoy po yung dumede sa kanya. May gatas na makuha. Sustansya. Nahakod ka na para. Wala daw dito yung asawa niya. Nanghagot. Grabe Ang lakas po niya. Yung panganganak pa lang ng ikaw lang mag-isa. Tapos, Diyos ko po. Anyway, yan po ay yung kanilang kinagisnan. So, siyempre sa buhay po ng mga katutubo, ganyan po talaga sila. Hahanga ka rin Kasi mga anak ka na, ikaw lang, pero tingnan mo si ate, ang lakas Mamaya nakita mo, gulat ka, nandun yan, nag-iigib pa ng tubig, naglalaba, nangahoy. Mayroon ka bang pera? Na may sapi? Waro. Araw. Asin. May Asin. 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 Duo man asin. May Okay, asin meron. pa daw. Yung asin ang hindi pwedeng mawala. Okay? Ang asawa mo, ano sa mag-uli dito? Tama ba ako? Ko buwangan pa rin. Uy, Dili pa daw pa ulit. Hindi pa. Layo. Mari di sa tiyahit. Layo daw. May sityo pa after nito? May sityo pa. Ano pangalan ng sityo? Satellite. Satellite? Yeah. Oh. Anyway, wala pong pera si ate. Kasi wala namang yung asawa niya naghahagot. Pagdating dito nun, tsaka lang magkakapera dahil yung abaka siguro, Yung abaka pa yung ibibenta. Okay, meron ako may bibigay na tulong sa iyo, ha? Daw buhay na kay kan parang pa Okay. Kabalo kaya siya magbilang ng pera. ito karo nag-branch sa atin. Pila ni? Panghalbo. Okay. Alam niya po. Mama. Oh, iya, mama. Oh, ate, kunin mo tong 5,000. 5,000. Nakol. Ha? O, bilangin mo nga. Pila to? Yeah, Blanchiano, yapan. Oh.
Mahal man lebo. At least alam niya. Ha? Okay. Oh. May tindahan dito. Doon. Oo, at least mayroong konti. Palit ka o bigas. Pero ito na may masustansya. Lalagyan lang ng gulay. Sobrang mo. Oh. Kain kang gulay ate ha? Para kay baby. Ha? Oh, tapos, palit ka o gatas. De, kuya, bawa. Oh, kain ka ng maraming gulay. Talbos kamote, lokbati, okra. Oh. Ay, sorry. Ma. Uy, dumbos hindi. Yan, may biscuit si Kuya Eddie to. Oh. Oh, itago mo na yung sapi. Tago. Saning kupatate. Ang mga gamit po nila nakasako. Kasi wala po silang lagay ng damit. Oh. Oh, ayan. Sana ate makapag-family planning ka ha. Importante yung family planning. Malagyan ka dito ng implant para di na sunod-sunod ang imong maging anak. Ha? Dapat kuha ka. Anong tawag din siya? Implant. O, para kanagkatimuhan ka anak mo. Hmm? Lisod ang kinabuhi. Pag maraming anak. Oh. Makapag-skwela ang mga bata. Para di makapag-minyo maaga. Si ini ka na nanawam dodo kat mga eskwela warom ag. Ito daw kanina. Pumasok sa eskwelahan ay walang agahan. Asan to nag-skwela? Damilag. Ditut dami yag. Yan og ngangod ka war siniyas. Ah, wala siyang tsinelas. Manam po kumat dumato. Ang Waro cute-cute. kun siniyas. Ang cute-cute niya eh. Ay waro siniyas kain suy. Kana kad ngang ok si ini. Oh, iyak daw kasi sinabihan sa classmate na walang chinilas. O, palit mo siyang tsinelas ha. Ay. O, papalit na si mama ang tsinelas na. Ha? O, kumakain lang siya ng gutom siya, kumakain siya ng kamote talaga. Oh. Wa benan lom ag. Toy, ang pangalan nito? Pangaran no? Nangon inok ngaran ka suy. Suy. Soy. Soy. Ito ka ba? Tabak ka? 1 plus 1 soy. No. 1 plus 1 plus 1. 1 No. No. soy. Ando ka 1 plus 1? no. Ha? Kain. No. Do wa bas O, count tayo, count soy. 1, no. Basak. soy. Basa. 1, taman ta 10 soy. No. Basak. Do Soy. wa bas karong. Nahihiya po yung bata. Koy Nahihiya. mo prem ka koy mo. O sige mga kababayan. Ingatan mo ang sapi ha. Uy. Huwag mo na ditong ilagay, madumi na. Tapon mo natin yan. Pero matalakas po ang resistensya ng mga bata kahit ganyan. Pero hindi ibig sabihin kapag mataba silang tingnan, yan ay malulusog. Malnourished pa din po yun. Nagiging mataba silang tingnan because of puro karbo ang kanilang kinakain. Walang other source of vitamins like protein, zinc, mga ganyan. Yung iba dito, hindi po yan nababakunahan. Pero malalakas pa rin sila kasi immune sila dun sa resistensya ng kaya ng katawan nila dito sa bundok. Usually yung iba dyan hindi nagkakasakit. Pero pag nagkasakit, medyo nagiging malala kasi wala silang immune. Baga, di maturukan, di ba? O ganyan lang siya. Tayo pag yung iba after 1 week o 2 weeks dadalhin sa ospital para maturukan ng bata. Dito wala. Sana Pauline ngalan ha. Pauline, maging malusog ka, lumaki ka ng maayos at maging matalino ka para makakapag-aral ka ng mabuti. Sarap lang ng tulog niya ba? Okay.
Sige ate, kami aalis na. Salamat ha. Amping ka dito ha. Thank you. Kain ka lang, sige. Mamaya palit kang pagkain dun ha. Oh, sige po mga kababayan, salamat po. Ano nga ulit pangalan mo? Ano unsay ngalan? Tilin. Si Tilin. Tilin. Okay? Salamat po. Bye-bye. Marami pa sa atin ngayon hindi pa alam na gumamit ng solar. Pero hindi nyo ba alam na napakadali lang naman talagang gamitin ng solar dahil meron na tayo ngayon ng mga smart solar na kahit kayo mismo ay kayang-kaya nyong ikabit to sa inyong tahanan. That is 200 watts na pwede nyong gamitin indoor and outdoor. Napakaliwanag na nito at talaga namang makakatipid pa kayo sa kuryente. At ang maganda pa dito ay may kasama na itong remote na pwede nyong kontrolin. Pwede nyo itong iset ng 3 hours, 5 hours, or 8 hours. At ang isa sa nagustuhan ko dito ay malaki na ang kanyang solar panel. Na makapagbibigay ng continuous lightning na up to 12 hours. Let's say, alas 6 ng gabi nyo binuksan, mamamatay pa siya ng alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. At ang maganda dito, hindi basta-basta nababasa ang bulb nito dahil waterproof na. Kaya kung gusto nyo pong mag-order nito ay mag-message na kayo dyan sa PB Team Solar.